Hello, my pretty people! Isang magandang araw sa inyong lahat and we are midway through August na. Well, at the time of this recording, midway August na, no? Pero baka by the time I post this, baka late August ito ilabas. Pero anyway, patapos na ang August. Nakalain mo yun, konting kembot na lang, Christmas na. Tapos, New Year! 2025 na. Kalain mo yun, grabe. Sobrang bilis talaga ng mga panahon ngayon. Dumadaan na lang yung mga taon nang hindi mo namamalayan. Ganun-ganun na lang. Ganun na lang yung mga oras. So, just a few years ago, iniisip mo kung saan kayo gigimik ng mga friends mo. Enjoy na enjoy ka pa pag lumalabas ka with your friends. Pero ngayong tumatanda ka na, mas nagbibigay sa'yo ng enjoyment ang matulog ng 10 p.m. Tama ba ako? Yung mga ka-age ko, mga millennials dyan, 10 p.m. inaantok na kayo, di ba? Yan ang enjoyment ko ngayon. Just a few years back, sobrang happy ka pag may bago kang gadget, may bago kang biling cellphone, yan. Pero ngayon na medyo may edad ka na lang konti, ibang saya ang dulot sa'yo ng air fryer at ng bagong bedsheet. Aminin nyo, totoo yan, di ba? Kung pipiliin ka, air fryer, cellphone or air fryer? Air fryer tayo, di ba? Yun tayo eh. Ganyan ang mga pag-uusapan natin this episode. Ano-ano ba ang mga signs kapag nasa adulting stage ka na? Okay. Pero bago yan, ako nga pala si Tito Alvin, your millennial tito, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon tungkol sa iba't ibang social concepts and trending issues. And in this podcast, aalamin natin kung anong behaviors ang pretty or petty. If you are watching us from YouTube, please give this video a like and don't forget to subscribe to our channel. Ang hindi magsasubscribe, tutubuan ng pigsasapwet, yung malaki, sa may bandang gitna. If you are in Spotify naman, please follow us and give us a 5-star rating. Guys, malaking bagay yan, yung mga 5-star rating na yan, para ma-distribute ni Spotify yung podcast natin sa ibang mga users, para ma-recommend yung podcast natin sa ibang mga users. You may also turn on your notifications on YouTube or Spotify para updated ka sa mga bago nating episodes. You can also follow our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link at the bottom of your screens. Ayan, handa na ba kayong pag-usapan at ma-realize na tumatanda ka na? Tsareng! Well, wala ka naman choice dyan. So let's go to our next segment that we call Storytime. Actually, for this episode, wala naman tayong story, no? Pero I really want to talk about this topic kasi sobrang relevant niya sa akin ngayon. And I know that a lot of people can relate to this as well. If you don't know kasi, I'm going to celebrate my 40th birthday this month, by the end of this month. And normally, yung 40th birthday is considered as a milestone sa buhay ng tao. Yung usual milestones kasi ng buhay ng tao, yung first birthday, 7th birthday, kapag dalaga ka, 18th birthday, or yung debut. Tapos, pag medyo older na, andyan na yung 40th birthday milestone and 60th birthday milestone. Isama na rin siguro natin yung 100, no? 100th birthday milestone kung aabot ka. Ako, ando na ako sa 40th year milestone ko. So, yung mga pinanganak ng 80s dyan, wag na kayong mag-deny, wag na kayong magtago, sama-sama tayo dito. So, ayun na nga, as I approach my 40th birthday, ngayon na talaga nagsisink in sa akin na, shit, ang tanda ko na. And slowly, I am realizing na I'm not as nimble as before. Wow, grabe, nimble. And I'm not as quick-witted like I used to be. Kung nung dati, kaya ko makipagpamorningan sa gimmick, ngayon, 11 p.m. pa lang, antok na ako. Dumating na din ako sa point kung saan nag-shift na yung mga priorities ko in life. Kung nung dati ang gusto ko is magkaroon ng madaming friends, makipag-socialize sa mga parties and events, ngayon, mas preferred ko na yung tahimik, yung peaceful, yung simple lang, no? Simple life lang, kumbaga. And I noticed that there is this sudden shift in my preferences and goals. So ito na ba yung tinatawag nilang adulting?
So pag-uusapan natin this episode yung mga signs of adulting. Ito mga pag-uusapan natin, observations ko lang to and based sa mga experiences ko. For sure, madami pang mga kwentong adulting dyan from other people, pero I will list down some of the things I experienced myself. Unang sign of adulting is kapag nagbabayad ka na ng sarili mong bills. Aminin natin na nung bata pa tayo, wala tayong pakialam dyan. Kuryente, tubig, wala tayong pakialam dyan sa mga bills-bills na yan. Pero nung nagsimula ka ng tumanda, especially nung nag-start ka ng maging independent, isa sa mga bagay na kailangan mong i-prioritize ay ang pagbabayad ng bills. Actually, medyo maaga kong na-experience to nung bumukod ako sa parents ko at nag-rent ako ng apartment sa Makati together with some of my housemates. Nag-work kasi ako sa Makati noon bilang Makati ang central hub ng mga call centers that time. So, instead of mag-commute ako from Quezon City or Commonwealth to be exact, to Makati every day, naisipan ko na lang mag-rent ng apartment na malapit sa office kasi mas makakatipid ako. Siguro ito yung first time ko ma-realize na I am becoming an adult na. Pero alam mo yung, yes, I'm becoming an adult. Pero yung priorities ko that time is medyo magulo. Hindi ko pa alam kung ano yung dapat talagang i-prioritize. Pero during this time ko na-experience magbayad ng rent and utilities on my own. So, kada mare-receive ko yung sweldo ko, hinihiwalay ko na. Sineseparate ko na yung pambayad ko ng rent and pambayad ko ng bills like kuryente at tubig. Wala pa akong binabayarang phone bill that time kasi alam ko naka-prepaid pa lang ako noon. I can still remember na kino-compute ko na yung mga kailangan kong bayaran bago pa man dumampi sa mga palad ko, yung sweldo ko. Tapos, iiyak na lang ko sa isang tabi kasi wala na matitira sa sweldohin ko. Char lang. Hindi naman ako dumating sa ganung part. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, during my younger adult years, my priorities were not that straight. Andun ako sa YOLO mindset. Yan. Hindi pa uso ang term na YOLO noon, andyan na ako sa mindset na yan. Ito yung height ng gimmick/party years ko. So kapag may mga magyayang lumabas, sasama ako. Minsan bibili pa ako ng bagong damit na isusuot kasi syempre hindi mo pwedeng mag-ulit tayo ng damit, yung suot mo last week, yun ulit ang susuotin mo sa party, di ba? Hindi pwedeng ganun. So minsan, kahit alam kong may babayaran akong bills, bahala na si Batman. Basta ang importante sa akin nun, may bago akong damit na isusuot sa party. Kung kulangan yung pera kong pambayad ng mga bills, maghahanap na lang ako ng uutangan. Okay? Not my proudest moment, it's not the right thing to do. Pero because of that experience, I was able to learn a lot of things. Natutunan ko on how to prioritize the important things in life bago yung mga luho sa buhay. I can also remember noon na kasikatan nung planner ni Little Sirena. Kilala niyo naman si Little Sirena, no? Kung hindi pa, meron ako mga previous, mga issues na naglabasan tungkol kay Little Sirena, no? So, ilagay ko na lang yung link sa description sa baba. So going back, usong-uso noon yung iinom ka ng kape sa tindahan ni Little Sirena. Tapos bibigyan ka nila ng sticker. Ayan, so feeling ko alam niyo na kung anong tindahan to. Tapos iipunin mo yung sticker na yon para ipampalit sa isang planner. Na to be honest, gagamitin ko lang naman siya from January hanggang February lang. Tapos kakalimutan ko na siya. Itatambak ko na siya somewhere. Pero as I grew much older, unti-unti ko na nakalimutan yung ganung mga luho, yung mga ganung klaseng mga miscellaneous things. And I really focus on the things na kailangan i-prioritize. Second sign of adulting is kapag nag-e-enjoy ka ng mag-grocery. Yan. Ako, during my teenage years hanggang mga late 20s siguro, hilig ko magpunta ng mall. Mall hindi grocery, mall. Mag-iikot-ikot ka lang, window shopping, nood ng sine, tatambay ka sa coffee shop, yung mga ganyan. Especially nung nasa Makati pa ako nakatira, yung mga malls doon, tabi-tabi lang yan. No? Glorieta, Greenbelt, Landmark, SM, isama mo na yung Makati Cinema Square. Kaya kong umubos ng isang buong maghapon sa mall. Pero there was a point in time na lumipat ako ng work from Makati to QC. So specifically dito sa Teletech Novaliches. So yung mga yung mga Nova Elites diyan, mga T-Tech Nova Elites. Hello, shout out sa inyo. So since lumipat ako ng work, doon ako tumira sa isang bahay that we owned na malapit lang sa work.
Ito siguro yung turning point on pagiging adult ko. Kasi literal, I'm living on my own. Wala akong housemates, wala akong kasama, ako lang. And I need to cook for myself, I need to clean the house by myself, and I need to make sure the bills were paid on time. And part of living alone is you need to do your own grocery shopping. No, hindi ko masyadong na-enjoy yung pag-grocery. Kasi for me, parang additional gastos lang yan eh. Alam mo yun? Kung pwede lang na pansit canton lang kakainin ko everyday, okay lang. Walang kaso sa akin yun. Pero, syempre, gusto mong patunayan sa sarili mong adult ka na, di ba? So, mag-grocery ka. So, ngayon, iba yung thrill na nararamdaman ko kapag nasa loob ako ng grocery. Nag-start ka ng mag-compare ng mga brands, ng mga prices, ng mga brands, nutritional content, expiration dates, and yada-yada. Basta iba. Iba yung feeling. Tapos, lalong nakakasaya yung feeling kapag nakakita ka ng buy one, get one promo. Okay? Kaya yung brand ng mayonnaise na gusto mo, may libreng Tupperware. O, alam niyo yan. Alam ko nakikita niyo sa grocery yan. Yung brand ng mayonnaise na yan. Ako. Siguro I can spend a minimum of 2 hours sa loob ng grocery ngayon. And to be honest, hindi ko masyadong bet yung pupunta ka sa grocery or supermarket na hindi mo memorize. Kunyari, may bagong tayong SNR. Hindi ko bet. Hindi ko gusto. Aminin nyo, kapag nagpunta ka dun sa suki mong grocery store, meron ka ng route na dinadaanan. Alam na ng katawan mo, yung aisle na dapat mong likuan. Tapos, iiwasan mo naman yung ibang aisle kasi wala ka naman normal yung binibili doon. Para ka may invisible path na dinadaanan every time na pupunta ka ng grocery. Tapos minsan maiinis ka kasi kung minsan ang daming tao sa aisle na yun, no, dapat mo idaanan yun. Iibahin mo yung route mo, parang madidiskaril yung basta, gano'n na feel ko every time. Tama ba ako? Na-feel nyo rin ba yung mga ganyan? Ewan ko ba? May konting therapeutic effect sa akin yung pag-grocery. Somehow, kumakalma yung isip ko kapag nasa grocery ako. Tapos, pag uwi mo ng bahay, may ibang achievement din yung pakaramdam kapag nakikita mong puno yung ref o yung food cabinet mo ng grocery ay puno din. Somehow, may peace of mind ka na anytime na magutom ka, meron kang pwedeng hugutin or pwedeng kainin or lutuin. Ngayon, ako, baka naman i-bash nyo akong bigla. Baka sabihin nyo naman, napaka-insensitive ko kasi hindi naman lahat ng tao may capacity na mag-grocery ng madami or mag-stock ng food na pang matagalan. For the record, no, I am not discounting their experiences. I know na meron talagang ibang tao na bumibili sa grocery for one meal at a time. Pero hindi naman yun yung narrative ng episode na to. Siguro in the future, we can have one episode for that. Pero for this episode, I just want to talk about and focus on the signs of adulting. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, located at Ascension Avenue, Lagro, Quezon City. Also available through GrabFood and Food Panda. Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Okay, now third on our list ng signs of adulting is self-care. When we say self-care, ito yung mga bagay or activities that you do to pamper yourself or things you do to take care of your body and well-being. Ito, medyo relative naman ang self-care, no? And minsan, wala naman talaga sa age yan. No? It doesn't matter if you're 20, 30, or 40, or 50, or 60. Wala sa age ang self-care. Pero there are certain things that you do differently now compared to when you were younger. Isang magandang example, yung pagtulog. Napakasimple. Pagtulog. When I was younger, wala akong masyadong pakisapagod or puyat. Hindi masyado nagmamatter sa akin kung magpuwet ako tonight tapos maaga akong gigising kinabukasan. Meron akong stage in my life na na-addict akong manood ng mga series. Nauso yung mga DVDs noon, mga pirated DVDs na mga Survivor, mga Grey's Anatomy, mga shows, mga ganyan. Madalas ako nanonood ng mga ganyang series. So, madalas, pag uwi ko ng bahay from work, naging part na ng routine ko yung manood ng mga series.
Hindi pa masyadong uso ang K-drama nun eh. Mas mabenta sa akin yung mga ganyang series nga, mga American series like Grey's Anatomy, Survivor, Amazing Grace, yada yada. So, magsisimula yan sa 2 episodes. Tapos mahook ka na sa pinapanood mo. Alam kong nasabi nyo na sa sarili nyo minsan yung, sige, 1 last episode, tapos matutulog na ako. Pero it's a prank! Hindi pala totoo yan. Kasi yung 1 last episode na sinasabi mo, nagiging 2, magiging 3, hanggang marirealize mo na meron ka na lang 2 to 3 hours para matulog. Tapos gigising ka na ulit for work. 'Di ba? Sounds familiar? Alam nyo yan. Alam nyo yan. Yan, may ganyang stage ako before. Kaya puyat is for the weak person. Ganyan. Samantalang ngayon, pag-isang pa ng 11 p.m., nagsisimula na akong antokin. Alam mo, hihikab ka na pa unti-unti. Pero nilalabanan mo. Tapos pagsapit ng mga 12 o'clock, kadalasan bagsak na ako niyan. Hindi ko na kaya. Kahit anong gawin kong laban na idilat yung mata kong ganyan, wala na. Madalas ako yung talo eh. Antok always win ngayon. Ngayon ko na-realize yung importance ng kumpletong tulog. Ngayon kasi kapag 3 to 4 hours lang yung tulog ko, bugnutin ako the next morning. Madali akong mapagod, so ang ending, tinatamad ako. Basta medyo may laziness na feeling. Not unlike kapag 6 to 7 hours ang tulog ko, pagising ko, feeling ko talaga well-rested ako and mas madami akong natatapos na task the next day. So, as I grow older, mas nakikita ko yung benefits ng kumpletong tulog. Siguro, part na din ng self-care yung cautious ka na sa kinakain mo or anything that you put inside your body. So habang tumatanda ka na kasi, mas madami ka nang nararamdamang sakit sa katawan. Sumasakit na yung likod mo, sumasakit na yung mga kasukasuan mo, hindi mo na kaya maglakad ng matagal or tumayo ng matagal. Nandyan na din yung nagsisimula kang makakita ng mga sakit tulad ng high blood pressure, ganyan. So because of that, as much as possible, you eat healthier compared to before. Cautious ka na sa mga kinakain mo. Relatively, nababawasan din yung mga bisyo like paninigarilyo, nagkukit na yung iba dyan, or bawas na din yung pag-inom ng alak. Yung dating linggo-linggo, occasional na lang yung pag-inom ng alcohol. Actually, madami pang iba dyang bagay na ginagawa mo now as an adult na pasok sa self-care category. Kung may naisip pa kayo, don't be shy to share it dito sa comment section, no? Just comment lang kayo sa baba. Next sign na ikaw ay nasa adulting stage na ay kapag ayaw mo na sa maiingay na lugar. Okay. Naalala ko pa kapag nasa labas ako like sa mall or sa coffee shop kasama ng mga kaibigan ko. Kebar naman ako sa maingay dati. Parang deadma lang ako dyan. Kasi deep inside, alam kong maingay din naman yung grupo namin. So quits lang. Pero ngayon, ang bilis kong mairita kapag may maingay. Kunyari, naglalakad kami sa isang street tapos may nadadaanan kang nagbibidyo, okay? Ay, Diyos ko Lord. Yung irita ko, hindi ko maabot, sobrang taas. Isa pang example is kapag nasa coffee shop ako, tapos yung nasa kabilang table, maingay. O kaya nasa eroplano ka, tapos may umiiyak na bata sa paligid. Ay, Diyos ko Lord, patay tayo dyan. Yung irritameter ko, for sure, nasa pula na yan. Pumapalo na yung irritameter ko. Minsan, hindi ko naman mapagalitan kasi baka sabihan ako ng okay boomer. So, timpi-timpi na lang talaga. Kung hindi ko na kaya, usually, umaalis na lang ako. Pero, isang technique na natutunan ko ngayon, na medyo may edad-edad na, no, para hindi mainis sa ingay sa labas, ay ang hindi paglabas ng bahay. Yung ingay kasi sa labas, hindi mo makokontrol yan eh. Kadalasan wala kang magagawa kung may maingay sa labas. So, if you find yourself being irritated by loud noises, di wag ka nang lumabas. Diba? Stay at home na lang. Kung dati hobby mo ang pag-inom ng kape sa mga coffee shop, try mo magburo ng sarili mong kape at home. Kung ang trip mo before ay manood ng sine, di try mo na lang mag-Netflix sa bahay. Hindi ka na gumastos, tapos hindi ka pa nairita sa ingay. Now, the last sign na ikaw ay nasa adulting stage na is when you are already maintaining the relationships you already have. As a young person, you start building your connections sa school, sa work, and sa community where you belong. When you are still younger, kaya pa ng energy mo na makimingle, na makihalubilo, kaya mo pa to meet new people and have constant communication with them.
Now, as you grow older, you will realize that most people na naka-interact mo noon are not present in your life anymore. Sabi nga ng kanta, noong 1994, friends they come and friends they go. Nothing really lasts forever, ever. Charot. Kung alam mo yung kantang yung sinasabi ko, hindi mo na kailangan ng signs of adulting. Ibig sabihin, matanda ka na talaga. Charot. Pero kidding aside, as you grow older, yung circle mo ng friends is becoming smaller and smaller. You tend to stick and maintain na lang yung mga original friends mo na meron ka. Whether high school yan, college, work friends mo. For me, as an adult, nahihirapan na ako makipag-meet with new people. Not unless kailangan talaga, no? Pero yung casual na looking for friends, pass na ako dyan. Yoko na yan. Siguro ako lang to and other people may have a different experience. Pero yung social battery ko kasi parang ang baba na. Alam mo yung mga sa introverts pag lumalabas ang bilis maubos ng social battery. Feeling ko pag tumatanda ka na mabilis maubos yung social battery mo. Hindi na ako yung tulad ng dating Alvin na social butterfly. So ngayon, kung sino yung mga friends kong matagal na, sila na lang yung nakakasama ko every time. Okay, so siguro ito na lang muna for now. I know marami pang ibang signs dyan of adulting that you may have experienced yourself. And just for the record, yung mga nabanggit ko naman na signs kanina ay hindi naman yan absolute, no? Like what I've mentioned sa start ng podcast, these are all based from my experience and observations. So, posibleng same tayo, pareho tayo, or pwedeng hindi naman. And since alam kong marami pang ibang klaseng signs of adulting na na-experience ng ibang tao, siguro gawa na lang tayo ng another episode. Siguro kung meron pa kayong mga naiisip na signs of adulting, no, don't be shy to comment down below. Tapos, compile natin yan and then gawa tayong bagong episode about adulting. Okay? May tayo doon? Siguro ang parting words ko na lang sa mga listeners and viewers natin is that adulting is part of life. Hindi mo yan maiiwasan, hindi mo yan matataguan. Kasama yan sa life cycle ng buhay ng isang tao. So, with or without these signs, ikaw mismo ang makakaramdam kung nasa ganitong stage ka na ng life. Adulting comes with aging, and aging comes with wisdom and experience. So as you age and become an adult, you gain wisdom and knowledge that you will never learn elsewhere. Oh, bongga! Meron tayong knowledge tidbit over there. And siguro dyan na natin tatapusin ang episode na ito. Kung may naisip pa kayo mga ibang signs of adulting, tulad ng sabi ko kanina, i-comment nyo lang sa episode na to, and then if we get a lot of responses from you guys, pwede nating i-collate yan and maybe we can do a part 2 of this episode. Tapos, i-feature natin yung mga suggestions nyo, no? So, huwag na kayong mahiya. I-comment nyo yung mga thoughts nyo sa YouTube or Spotify. Kung kilala nyo ako personally, pwede din naman kayong mag-slide sa DM sa akin kung bet nyo maging anonymous. Pero huwag na kayong mahiya. Sus naman, tandaan nyo na, nahihiya pa kayo. Kung nagustuhan mo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to share it with your friends and don't forget to tag us in all of your social media posts. Huwag na din kayong mahiya to follow our Facebook page, Instagram, and TikTok accounts by going to the link you see at the bottom of your screens or go to linktr.ee/prettypettythepodcast. And alam ko, paulit-ulit ko nang sinasabi, mag-comment kayo guys. Sige na, ibigay nyo na sa akin yung engagement. Dadamot nyo Charot. So pag may thoughts kayo, meron ko ay suggestion, topics na gustong pag-usapan, i-comment nyo lang dyan and then we will do an episode about it. Ba? You can also show your support to our podcast by reacting or commenting sa mga social media posts natin. So pag nakita nyo yung mga reels, mga picture posts natin dyan, sige na, i-like nyo na, heart nyo na yan, mabilis lang. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Goodbye!